All right mga kababayan at mga kaibigan, mga katokis, mga kapots. Once again, welcome po dito sa Simply Tokis Vlog. Tayo po ay magbibigay ng maiksing komento, opinion at reaction sa mga maiinit na usaping politika sa ating bansa. No? So, shout out po lahat sa inyo. May God bless us all. May God bless our country, the Philippines. And may God bless and protect the Marcos administration and protect it from the evil forces. So mga kababayan, ang pag-uusapan natin, naku, maganda ito mga kababayan, kasi meron dito isa naghahamon ulit, yung isa naman nawalan ng tiwala, yung isa maggusto ibubuwis daw po niya ang kanyang buhay. Okay, so ang daming personalidad niyan, mga 4 siguro mga kababayan, no? Base nga dyan po sa ating title, tingnan nyo, ang daming characters. Di po ba mga kababayan? Pasensya naman, no? Ayan po, sabi sa ating thumbnail o title, General Torre hinamon ang mga fishing senators. Bato, magbubuwis buhay para sa mga kriminal? Uy, ganun pala. At yung larawan po dyan ng common law wife ni Digong, kasi po meron po siyang patutsada dyan sa isang senator na nagngangalang Senator Aimee Manotoc. Okay, simulan po natin mga kababayan. Ito mga quote cards na lang ang gagamitin natin. Salamat po sa mga may-ari ng quote cards na ito, tulad ng unang-una na Global Daily Mirror. Ayan po yung quote card. Unahin natin si Senator Bato, the authentic puncher de la Rosa. Munti ko nang sabihin, authentic idiot. Di ba Bato? Baka pwede naman yun, no, mga kababayan. Ano ang sabi niya? Ako magpapaka, ibig sabihin, papakamatay ako kahit na kriminal yan. Basta Pilipino. Kung aagawin dito sa ating bansa, kababayan ko yan, kailangan protektahan ko yan. Magpakamatay ako, pero tayo, instead of protection yang ating kababayan o protektahan ng ating kababayan, hinatid pa natin doon on a silver platter. Napakasakit isipin para tayong hindi mga Pilipino. Ayon kay Bato, on protecting Filipino from being snatched away by a foreign entity. Senator Bato the Puncher, ang iyong statement ay very self-serving. Bakit? Remember, we are a member of an organization, an international organization. We have treaties like in the United States, meron tayong extradition treaties, and other countries we have a foreign relationship with. We are also a member of United Nations. We are also a member of UNCLOS and any other international organization. So therefore, we have to follow the rules and procedures we are a member of. And also, if you can remember, we are a member of the Interpol. Sabi nga ni Lucas Bersamin, we are a member of that international body. So therefore, we have to cooperate because we are a member. Sa'yo ba to, itong statement mo na yan ay self-serving sa'yo. Kasi there is a looming warrant of arrest o arrest warrant that will be coming from the ICC. Ayan po ang sabi ng ICC lawyer para sa mga biktima ng AJK nila na si Attorney Cristina Conti. Arrest warrant for Digong's mga cohorts doon sa AJK will be coming. Okay? Darating. Kaya itong sinabi ni Bato, itong sinabi mo Bato, yung magpapakamatay ka, no? Dapat hindi i-turn over ang kriminal sa mga foreign entity dahil mga Pilipino yan. Protektahan mo yan. Bato, meron tayong due process. Meron tayong rule of law. Whether it is a domestic or international body. Diba? Kasi ikaw, hindi
ka marunong sumunod sa due process. Hindi mo naintindihan yung rule of law at due process. Kaya mo ito nasasabi. For example, I'll give you an example. Paano pag may kababayan tayo, gumawa ng krimen sa ibang bansa? Ha? Gumawa siya ng krimen sa ibang bansa, tapos nakatakas siya, lumipad siya pabalik ng Pilipinas. Pilipino yon, nandyan na sa Pilipinas. Ano gagawin gusto mo ng gobyerno? Nung nakitang nandyan sa Pilipinas, ngayon yung bansa na kung saan siya gumawa ng krimen, siyempre meron siyang arrest warrant, meron tayong treaty. May extradition treaty tayo. They are asking for that person, Pilipino na nakabalik ng Pilipinas, at gusto nila silang i-prosecute doon sa bansa na kung siya nakagawa ng krimen. Hindi mo ito turn over yon for the sake of justice? Paano po yung pamilya nung biktima na nabiktima niya? Hindi mo ito turn over kasi Pilipino? Anong klaseng mindset meron ka? Bato. Kaya itong sinabi mo, ito yung utak ng isang kriminal. Proprotektahan niya ang kapwa niya kriminal? Ikaw ba i-condone mo ito? Sabi niyo kahit na kriminal pa yan. Hindi niya sinabing alleged criminal. Maski na kriminal, meaning na sentensyahan na, o sabi na natin allegedly a suspect, hindi ko i-turn over yan. Bakit? So, you are preventing a due process, you are denying a justice to the victim of that criminal or the alleged suspect or criminal? O gano'n ang mentalidad mo ba ito? Anong klaseng PMP chief ka? Paano ka naging polis? Tragis na yan mga kababayan, mapupamura ka na lang dito. Magpakamatay daw siya. Really? Really ba to? Bakit? Nasaan ka nung kasagsagan na si Digong mo ay nandoon sa Villamor Air Base? Ni anino mo? Hindi ka nagpakita doon. Nasaan ka? Diba? Tapos sasabihin mo magpakamatay ka? Sa isang Pilipino, maski na criminal yan, wag lang ma-turn over sa foreign entity. Come on, dude! Yun na lang ginawa mo eh. Diba? Hindi ka man lang nagpakita doon, maski na isang oras lamang. Sinamahan mo sana sila Vic Rodriguez, si Bello, si Silvestre Bello ba yun, mga kababayan? At yung iba pa ng mga maka-Duterte na nag-aantay doon sa labas ng Villamor. O kaya si Bongo, sinamahan mong nagpa-deliver ng pizza. Nasaan ka? Sabi mo, ay nasa bundok ako, nangangampanya ako. So therefore, makasarili ka. Sana kung narinig mo ka agad yun na sinabi na, si Digong hinuli ni Torre. Ura-urada. Kahit na ano pang importante yung ginagawa mo, tumakbo ka dun sa Villamor sa Pasay, wala po eh. Tapos sasabihin mo ito, magpapakamatay ka. That is a very selfish, self-serving, narcissistic statement. Hindi po ako maniwala dito, mga kababayan. So, ibig sabihin, you will be denying the due process, you will be denying the rule of law, and you will be denying a justice for the victims of a criminal? Ganon? Wag lang silang ma-turn over sa foreign entity. Do you think na walang lalabas na arrest warrant kung hindi nagkaroon ng probable cause yung foreign entity na, ikaw ang suspect dito, napatunayan ito, na forensic ito, may mga witnesses na ikaw ang tinuturong suspect, pwede mo namang i-depensa ang sarili mo, di ba? Meron tayong extradition city to the most of the countries that we have a foreign relationship with. Except sa Timor-Leste, ewan ko lang. Pero, ito sasabihin mo, magpakamatay ka, I don't believe that, mga kababayan. This is just a BS, a baloney statement coming from this very self-serving senator kasi alam niya, itong idinidikta niya sa mga kapwa natin Pilipino na nandyan, mga kapartido niya, mga kaibigan niya, protektahan niyo ako. Magpakamatay kayo pag nandyan na ang arrest warrant ko.
wag nyo akong i-turn over sa foreign entity. Come on, dude. O, ibig sabihin, itong si Bato ay makasarili. Para lang sa kanya yung statement na yan, mga kababayan. Tanungin mo siya, nasaan ka nung si Digong nandun? Ito-turn over na sa Interpol, nasaan ka? Tapos sasabi mo, magpakamatay ka? Kahit na kriminal yan? O, wala po. Maniwala kayo dyan. Ha? Now, mag-move on naman tayo dito sa common law wife ni Digong. Kasi po, may quote card po dyan from Impact Leadership. Ha? Everywhere tayo, mga kababayan. Na ngayon po talagang binabasura nila si Senator Amy Manotoc. Matandaan ninyo, ang mga Duterte minions, yung mga Duterte Alta, talagang pinagmumura si Amy, binasura si Amy, traidor si Amy, kung ano-anong masasakit na salita na binigay kay Amy, pero si Amy titindig pa rin kay Digong. O, nung sabi niyang magsasagawa siya ng hearing dyan sa kay Digong, anong sabi ni Panelo? Kwento mo sa lelang mo. O ngayon, yung common law wife ni Digong, anong sinabi kay Amy? Paek-ek na lang yun. Paek-ek na lang daw. Kasi sabi daw ni Amy, ano daw ba talaga nangyari? O sabi, hindi ako naniniwala sa kanya. Tanong siya ng ano ba talaga nangyari? Hindi ba niya taga nakita kung ano nangyari? O yan, sapul ka na naman, Amy. Nang plastic ka lang. Kaya sabi nung kay best friend mo, hindi ko alam kung nagplaplastikan lang kami o magkaibigan talaga kami. O pero dyan sa sinabi nung common law wife ni Digong, mukhang nang plastic lang si Amy. O, sorry Amy ha. Nako, lalong wala na. Babay na. Pahinga muna. Ha, mag-alaga muna siguro ng mga manok. Ha, go home and plant kamote. Doon ka muna sa kangkungan, di ba? Mga kababayan, wala na eh. Ano pang suportang makukuha mo sa Duterte? Anong suportang makukuha mo sa Marcoses? Ha? Marcos supporters and loyalists. Wala ka namang makuwang suporta sa mga Dilaw, progressive group. Baka na lang yung mga circle of friends mo. Kaya ngayon, ako po, siguro, sabihin ko na 99%, sasabihin na natin, paalam sa'yo, magkita na lang tayo sa susunod na eleksyon. Magpahinga ka na, mabuti pang magtanim ng kamote. Oh, bye-bye, Amy. Oo, wag kang magalit kasi ikaw hindi mo alam sino talaga ang papaniga mo. Sinira mo ang sarili mong political career. Walang ibang dapat sisihin kundi ikaw lamang. Sige, tayo po ay manalangin para kay Amy. O Diyos namin, tulungan nyo po ang babaeng ito kasi po siya ay tulirong-tuliro. Amen. Okay. Punta naman tayo dito sa naghahamon o hinahamon po ng magiting na general na humuli sa mga mangkanor na magkaibigan. Yung isa nakakulong sa Dahig, yung isa naman nakakulong dyan sa Pasig ba? Oo, okay. So ano ang sabi niya? Oh, People's Tonight, everywhere tayo, no? Salamat po, no? Sa mga quote card na ito, Global Daily Mirror, Impact Leadership, People's Tonight, sometimes Pilipinas Today. Ano ang hamon ni General Torre sa mga fishing senator? O bakit ko po tinawag na fishing? Kasi po nangingisda eh, no? Tinapon nila yung fishing rod, bahala na kung may kakagat diyan sa ano ko, sa yung pangawil ko. O ang napish nila si Ambassador Marcos Lacanilaw. Akala nila mapipish nila si Bersamin o ang pangulo. Kaya ako tinawag na fishing senator. Okay, ano ang sabi ni General Torre? General Torre kay Amy Bato, kung may reklamo kayo, idemanda nyo ako. Ayo! Oy, General Torre, lalong magngingit-ngit yang mga yan, baka ipatawag ka ulit sa fourth hearing. Talagang hahanapan ka na. No, si Robin, mag-ingat ka kay Robin. Kasi baka kausapin niya ang mga kasamahan niya na, sige, i-contempt mo na.
hanapan mo na ng butas, gawan mo na ng kwento. Kaya General Torre, ha, mag-ingat ka sa mga kampo ni Robin, ha? Kasi iko-content ka talaga nila at gusto ka nilang hilahin. Parang, alam mo yung espolarium. Baka gawin kang espolarium ni Robin. Di ba? Yung larawan ng espolarium, nakita nyo yun? Tayo na, General Torre, mag-ingat ka. Always watch your six. Alam mo naman yung mga yan. Oh, talagang Sierra Madre ang galit sa iyo ng mga yan. To the moon. Quote, hindi ito ang lugar para tayo ay mag-argumento tungkol sa batas. Ito ang panahon para iserve namin ng warrant at dapat sumakay na si PRRD sa aeroplano. Ayun naman pala, oo, mabuti nga sa inyo. Hindi nyo naman pala kaya si General Torre, oh. Better luck sa port hearing, ha. Oh. Ngayon, kung papayag pa ang executive, kasi sabi na ni Remulla, kaya nga ito po ang iniiwasan namin, yung mabuli kami. Oh. Tapos narinig nung dalawang fishing senators yun, hindi naman kayo binubuli dito. Uy, kung ako yon, anong tingin nyo sa pinagsasabi nyo ngayon? Kung ako kay SOJ Remulla, so anong tingin nyo ngayon sa ginagawa nyo ngayon sa amin? You keep asking General Marbil, you keep asking her, o asking him, sorry po General Marbil, ha. Nagkaroon tayo ng pronoun. Di ba? Oh, kaya hindi na nakapagtimpi si SOJ, inako niya na ako ang nag-clear para kay Duterte, arestuhin at isakay. Oh, may reklamo? Ako yon, ha? Kung ako lang mga kababayan, mag-aala Trillanes ako. Ano yon? Mag-walk out ako. Bastusan na. Sabi ni Bato, bastusan na kayo ba, ginalang nyo sila? Sinisigaw. Dinuduro-duro nga ni Bato yung mga yun, oh. Ginaganong-ganon niya. Kala mo naman, napakataas niya. Equal branch of government lang kayo. Ikaw nga, takot na nag-i-invoke ka ng parliamentary courtesy. Ginagalang ka ng Quadcom. Pagdating sa'yo, hindi. Diba? Mukhang kupal. Pag may port hearing pa, wala na yan. Wala na talaga, mga kababayan. Hindi na aaten yung mga yan. Pagsasabihan na yan. Sige, magdemanda na lang kayo. Sabi nga ni General Torre, idemanda nyo na lang ako, kay mo problema kayo. I'll see you in court. Diba? Ayos. General Torre, sir. Saludo. Saludo. Yan ang magiting. Okay? Kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.